Hello guys. Good morning dito at good evening diyan. Ito, guys, pag-usapan natin ang sinabi nitong si Attorney Lavinia. So ito ay constitutionalist. So tingnan natin kung ano ang masasabi nitong si Erice pag narinig niya ito. No, si Erice kasi epal-epal na naman eh. Bumabanat na naman ng mga ano daw, anong tawag dito? I-impeach, pwede raw ma-impeach si PBBM through itong betrayal of public trust. Well, tingnan natin. Siyempre, si Erice, bida-bida lang naman yan. Isa pa naman yan, wala rin kabuhay-buhay. Ang tagal na sa Kongreso, may nagawa pa talaga yan sa Caloocan. Para wala naman. Eto, pakinggan natin ang sinabi ni Attorney Lavinia. Okay? So, yeah, tingnan natin. Let's go. Attorney Antonio Tony Lavinia, isa pong constitutionalist, live via Zoom. Attorney, good morning po sa inyo. Christian at Doris. Good morning, sir. Morning, Christian and Doris. Gandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyo. Opo, Apo. kapag sinabi kasi nating impeachment, hindi ba, Attorney, ito yung Teka lang guys sa mga hindi nakakakilala, ito, constitutionalist talaga to, eksperto talaga to pagdating sa konstitusyon itong si Lavinia. At professor din yata ito sa UP or sa Lasal or Ateneo, ewan ko. may pagkakataon na matanggal sa pwesto ang isang halal na opisyal. Pero sa kaso po ng current administration, nakikita po ba ninyo na merong tsansang umusog ito? Pwede ba yan? May tsansa po Oo. ba na mismong Pangulo po ang susubukan nilang tanggalin sa pwesto? Sa ngayon, sa tingin ko, wala. O yun maliwanag, buena mano. Sa tingin daw niya, wala. Ang tanong kung may chance bang umusad, no? Pero alam nyo, pwede naman talaga magsampa, madali magsampa. Ang tanong, uusad ba? Diba? So, maliwanag ang sinabi rito. Sa opinion, babase sa kanyang opinion, ay wala. Sabi ni Attorney Lavinia. Attorney Tony Lavinia. Anyway guys, ito po ay critical kay PBBM, hindi ito loyalista. Sasabihin na naman ng mga didilis dyan, hindi, loyalista yan, fake yan, hindi po. Critical po ito sa Pangulong PBBM, itong si Lavinia. Kaya wag kayong up-up. Sige. Ay, teka lang, Erice, Congressman Erice, makinig ka. At baka sakaling matuto. Kasi, sa pag-intindi ko, ang charge dito, betrayal of public trust. Yeah. At basically dahil sa budget, Yes. sa corruption sa budget, Yes, tama. Yun ang sinasabi nitong si Erice. Betrayal of public trust dahil nga sa budget, pinirmahan daw ni PBBM. What the heck? na pinirmahan ni Pangulong Yun. Marcos. As a general rule, Okay? you cannot impeach an official Okay. for policy reasons, di ba? Tapos na ang boxing. Mga didilis, isip-isip ng iba. Tapos na ang boxing. Kung yun ang gagamitin yung betrayal of public trust, so tapos na. Iba na lang. Oy, Erice, isip ng iba! Sayang ang bayad! For a policy disagreement. Kasi ayaw mo yung ginawa niya, therefore, Anyway, lilinawin ko lang you cannot impeach a president because for the reason of policies or policy. Hindi pwede. Pakinggan pa natin. impeach mo siya. Eh di ba, every time, syempre, by definition, yung opposition, ayaw nilang ginagawa ng presidente, di ba? So ano ba, every time na lang ayaw natin ginagawa ng presidente, impeach natin? Ayun nga Diba? po. Pag ganun ang sitwasyon, ano pa mangyayari sa ating bansa? Di ba? Taon-taon na lang may impeachment. Paano ang titibay ang lalakas ang ating ekonomiya niyan? Sasabihin ng mga negosyante, anong bansa ba ito? Ang gulo. Huwag tayo mag-invest yan. Doon tayo sa hindi magulong bansa. So, kaya tama si Lavinia. Si Erice, ano lang ito pa lang to. Hindi pwede yun. Hindi. Erice, hindi daw pwede. Sinasabihan ka rito ni Lavinia, ha? Para siguro siguro ayaw lang direkta ng mga host dito. Hindi kaya sabihin hindi kaya si Erice ay ub-ub.
ang impeachment, gagawin mo kung may ginawa ang presidente na personal. Yun! Diba? Yun, personal! Eh, tanong ay personal ba ng Pangulo yung panagperma lang ron? Eh, talaga obligasyon naman niyang permahan yun na trabaho niya yun. Trabaho, reviewin, permahan. Eh, siyempre, hindi naman lahat yan makikita. Along the way, nakikita yan habang nire-review. May power naman ang Pangulo na mag-veto o may power naman siya na wag permahan yung wag i-release. Or for later release para pag-aralan muna yung iba kung gahol na sa panahon. Di ba ga? Ang daming alam nito ni Apple na si Erisi, no? Nung naalala ko ito nung nag-speech, may payak-iyak pa. May pandrama-drama pa, hinayo pa. Let's go. Halimbawa, corruption. Actually, ang classic impeachment, yung kay Sara Duterte. Kung O may yun! Maliwanag! Classic impeachment, yung kay Sayad raw. O, hindi ako nagsabi ha, si Lavinia nagsabi ha. Ang classic impeachment, yung kay Sayad. O, mga didilis, tinitira si Sayad nyo. Ang classic impeachment daw ay yung kay Sayad. nangyayari man. Di ba? Kasi meron siyang ginastos na 100 million pesos, tinatin niya si President Marcos, may mga specific na mga charges of corruption, Okay. betrayal of public trust sa kanya. So, ibig sabihin, yun ang mga personal na galawan. Paggasta ng pera ng walang kapararakan at ibinigay kay Mary Grace Piatos. Ginasta in 11 days ang confidential funds. Binantaan ng Pangulo na papatayin at umarkila ng assassin. Ganyan ang pang-impeach talaga. Talaga personal ang lakad ni Sayad. Maliwanag pa sa sikat ng araw yon. At hindi yung kasing labo ng sabaw ng pusit. Opo. Meron A po. policy dispute, ulitin ko lang ha, Apa. a policy difference, a policy dispute Okay. is not a basis for impeachment. Yan ha, din po maliwanag kasi ako ha. nabasa na isang statement ng isang kongresista na sabi niya, hindi tayo po pwedeng mag-akusa kay VP Sara, samantalang ang presidente po ay mayroon ding Sandali ha. Yung personal dispute or ano sabi ni Lavinia rito? Family dispute ba? Ulitin natin ang sinabi niya. A policy dispute, Policy dispute! Anong family dispute? Eh, syempre, may gulo kasi ito sa pamilya eh. Kaya akala ko, nasa isip ko, pati yung gulo sa pamilya eh, nadadamay na. O sige, policy dispute ay ano daw? is not a basis for impeachment. Oh, yun. So, wala talaga. You cannot use policy as a basis for any kind of or any complaint to proceed with the impeachment. Hindi mo pwede, mga bobong didilis. Tsaka, anong pangalan ito? Si Rize. Kaya wag kang anga ka na no. meron din po kasi ako nabasa na isang statement ng isang kongresista na sabi niya, hindi tayo po pwedeng mag-akusa kay VP Sara, samantalang ang presidente po ay mayroon ding confidential Bobo po yan nagsabi na yan. funds na ginastos din niya. Basis na po ba yun? No, kasi Oh. even kay Sara, hindi naman siya china-charge for using confidential funds. Yes, chinarge siya ay kung paano niya ginamit yung confidential funds. Hindi siya tama ba? Po. Diba? Ang china-charge sa kanya using the confidential Oh, yun. Tama. Hindi siya chinarge dahil may confidential funds siya. Chinarge siya ay kung paano niya ginamit ang confidential funds. So, the same kay PBBM. Si PBBM, malinis, sabi ng COA. Walang mga findings, walang kahit ano. Clean. funds improperly. Oh, yun. Dahil sa mga Mary Piato, Improperly use ang confidential funds ni Inday Sayad dahil nga kay Mary Grace Piatos. Diba? Tanong mo kay Sulayka, alam na alam niya. yung mga fake receipts niya. Hindi, Lavinia, Attorney Lavinia, alam niyo po yung mga fake receipts, pagbigyan niyo na si Sayad ron. Yun ang expertise yun eh. Nag-doctorate yan about sa nag-doctorate yan sa falsification at fabrication ng mga documents. Expertise po niya.
Kaya pagbigyan mo na, Lavinia, wag mo nang pansin. Ginastos niya in 1 week or 2 weeks, yung 100 million plus. ano yun eh, skills eh. Special skills yun, attorney. Baka hindi mo alam, mahirap kayang gawin yun. Isipin mo in 11 days, gagastos ka ng 125 million. Ang hirap nun. Si Sayad lang ang may kayang gumawa nun. Ang tawag doon, attorney, special skills. Ikaw naman. Di ba? Yun yung dahilan doon. Okay. Now, pwede ba natin i-charge si Marcos for using confidential funds? Pwede! Tingnan natin how he uses confidential yun. funds, Kaya di ba? nga, pwede talaga. Kung ang Pangulong Marcos, gagamitin niya, gagastahin niya na kagaya ng paggasta ni Inday Sayad. Kaso malaki naman ang pagkakaiba. Si Pangulong PBBM, ginagastos naman talaga sa tama. Wala ngang findings ang COA eh. Tsaka isa pa, siya ang commander-in-chief. Natural lang na gumastos siya sa intelligence niya. Diba dahil kasama ng security ng buong bansa, talaga pinapangalagaan niya yan bilang isang commander-in-chief. Si Inday Sayad, sabay ang commander ng pandesal. Tsaka ng buwad. At si Inday Sayad, ang pinoprotektahan lang lagi niya yung ticket sa eroplano. Para panggala niya. Tsaka yung panggastos na nanggagaling sa gobyerno. Takaw sa pera yun. Opo. Pwede naman yan i-examine. Correct. So, from a legal muna ito sagot ko, legal point of view, hindi obra yung impeachment charges against President Marcos. Yun na ha. Based on the legal point of view of Attorney Tony Lavinia, an expert with the Constitution, sabi niya, you cannot use, di ba, itong policy for impeachment against PBBM. Hindi mo yan pwedeng gamitin. Kaya Erisa, wag kang anga-anga. Erisa tuloy, Erise! Huwag kang upob. Isip kayo ng bago. Isip na lang kayo ng bago na pwede nyong gamitin. Sabihin nyo si PBBM, baka ganun. Yun na lang, sana yun naman ang lagi nyong gusto. Tapos ipresenta nyo, gamitin nyo yung sabi ni Binibini Baklang Hari, di ba? Authenticated yung video niya. Yung video ng pulburon video, di gamitin nyo na lang yun. Yun na lang, huwag na itong trial of public trust. Siguradong basura na ito eh. Binibigyan na namin kayo ng tipo. Gamitin nyo yung kay Binibini Baklang Hari, legit daw yun. Mas lalo na politically. Alright. Ayan ha. Lalo na politically. Attorney, bigyan nyo na lang kami ng example. Ano ang pwedeng grounds o basihan para nga ma-impeach o magsampa ng impeachment case laban sa sitting president? Halimbawa, sa corruption, nalaman natin na sa DPWH, merong mga pera. Remember, yung isa sa mga akusasyon sa DPWH ay yung pera na nilipat sa dalawang official, no? Yung DepEd Yusek at si Asek Bersamin ng Malacanang, di ba? Nilipat yung pera na yon sa according to the witnesses, nilipat sa loob ng Diamond Basement Hotel, di ba? Kung nalaman natin na yung pera na yon ay pumunta kay President Marcos, di ba? Ayun, So, si pwede President yun. Marcos mismo ang nag-utos sa pera na yon. Yun, pwede At yun. ma-prove, impeachable yon. Impeachable yun. Kasi Tama hindi yun naman. policy. Oo, Di ba? yun. Hindi natin pinag-aawayan doon kung tama ba yung ginawa niya o hindi na polisiya na patakaran sa gobyerno. Correct. Ang pinag-usapan natin doon, nagnakaw siya ng pera. yun. Di ba? Yun, maliwanag. Maliwanag kapag ganun ang sitwasyon. Ha? Okay. So, balik tayo rito kayo, ha? So, hanggang doon na lang yan. So, Erise, maliwanag ba sa iyo yun, ha? Sa mga didilis dyan, o yung mga magsasampa ng, impeachment against PBBM, isa sa gamitin nyo yung kay Binibining Baklang Haring video. Sabi ni Binibining Baklang Hari, authenticated daw yun. Sige na, mga bobo naman kayo eh. Tsaka aanga-anga naman kayo. So, pwede nyong gamitin yun. Sige na! Huwag na kayo mahiya. Congressman Erise, shoutout sa'yo. Mukhang nale-lecturean ka ni Attorney Lavina. Kulang na lang sabihin na itong si Erise, nga ito. Siyempre, hindi naman niya sasabihin yun, pero parang gano'n na. Yun na, basta yun. Galingan nyo na lang, yung impeachment ni PBBM. Kung ano-anong ginagawa. So, maliwanag sabi, hindi pwede, okay? Yun lang.
Sige na, at ako'y papasok na sa trabaho. So sa mga bobot may sayad ng mga didilis dyan, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!